po, matutulog na ako. Sandali lang po, tulog na ako. Pagkagising ko po sa madaling araw, magigising ako. Maihi lang po ako, pero ando na naman po yung kirot. Pero, once makaihi ako, nahiga na naman po ako, tulog na naman po ako. Yun po, napakabait talaga ng Panginoon. Yun po ang nagpapasalamat ako sa Panginoon. At ibinigay sa akin yung kapayapaan na yun. Yung kaginawahan na yun. Hindi po kagaya ng iba na sumakit lang yung ulo. Hindi na po makatulog. Pero ako po talagang tulog na tulog at maligayang maligaya dahil po sa araw-araw, andito po ako sa dambana. Gusto ko lang pong magpasalamat dun sa sila po merong tinatawag na anghel. Ako man po meron ding anghel. Yung pong anghel ko nito, pag po siya nakatikin ng biyaya, ipinaparty po ako. Nag-ani po siya, binigyan ako ng palay. Minsan po, nakasakay kami sa sakyan, papasok doon sa opisina ng aking boss, Boy Bailon. Pagdating po sa sakyan, eto yung sayo, sabi doon sa katulong. At akin naman sabi ibigyan din po yung apo niya. Yun po ibigay ni Boy Bailon. Pero biyaya rin po binibigay sa akin ng aking anghel. Ito po ang anghel ko ngayon, si Nana Juana. Di po ba napakasarap nung may anghel? Dati po pupunta ako rito nakamotor lang ako. Ngayon po naka-Fortuner pa. Kaya, Nanang, napakasalamat po. At sana huwag kang magbago. Patuloy na bibigyan mo ako. Kaya po, mga kapatid, gumawa lang po tayo ng matuwid. Sigurado po, magkakaroon tayo ng anghel. Ako po talagang oras na matuto ako maghanap buhay. Talaga po yung pagiging tapat sa boss, ginawa ko. Nagmaneho po ako sa Baliwag, kay Junior Divera. 13 taon po ako doon, kaya lang po ako naalis. Nahuli po ako ng asawa ko na meron akong babae. Dito naman po, kay boss, 18 taon po ako nagmaneho ko dito. Kaya lang po ako naalis. Dahil sa katakawang ko, na-stroke po ako. Pero mabait po ang Diyos. Kaya po pala ako na-stroke, marami pa po palang pagkukulang ako na dapat gawin. Lalo-lalo na sa Kanya at sa kapwa. Kaya po Panginoon, kaya po mga kapatid, kung kayo man may karamdaman, talaga pong makinig lang po kayo ng tapat. Huwag po kayo nakikipagkwentuhan. At yung pong napapakinggan nyo, sa puso nyo. At igawin nyo sa inyong kapwa. Sigurado po, gagaling kayo. Yun lang po, maraming salamat. Kapatid, napakapalad mo at binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon upang ang pagkakamali mo ay muli mong maituwid. At tama ang iyong naisip. Huwag ka na maghanda, ang Panginoon na lang ang iyong paghandaan. Salamat kapatid. Ang susunod po na mag-aalay po ng awit ay si kapatid na bunso, si Annalyn Reyes. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong tema ang ating mahal na kapatid. Ano po?
Tunay nga pong napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Ito na lamang po sa tuwina ang sinasambit namin. Ano po bilang mga naglilingkod dito na sadya pong napakabuti ng Diyos. Tunay na dakila siya sapagkat hindi po siya nagpapabaya sa mga taong kumikilala sa Kanya, tumatanggap sa Kanya, nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kaya marapat lamang po na sa tuwina siya ay pasalamatan at papurihan. Amen po? Kaya po para po sa inyo at syempre po sa ating Panginoon. Lord, I come to you, let my heart be changed, renew, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see your face, to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life and living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love, and I will soar with you.
Your spirit leads me on by the power of your love. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Tunay nga pong masurpresa siya sapagkat nandun po ako sa gilid at sabi ko, kapatid, pakidiin mo nga ako, likod ko parang merong ligaw na hangin. Ano po, kahapon po kasi naramdaman ko iyon pagkaligo ko po. Kahapon po ay absent ako, kaya patawad po at ako ay nagkulang. Subalit yun naman po ay merong kapahintulutan sapagkat konting pagbabahagi na rin po, anniversary po kasi namin. Yun na nga po ang sinasambit ng mahal na kapatid na Pilar. Ano po, yun ang hindi po magawa ni Apo bilang tao po. Ano po, na maibahagi niyang sarili nila. Bagamat po anniversary nila, hindi po sila makapag-solo. Amen po ba? Subalit ako, pinahintulutan po ng Ama o ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na makaliban. Kaya po, paumanhin po, siyempre po, patawad sa ating Panginoon. Ako po ay nagliwaliw kahapon. Maraming salamat po. Isa pong panawagan para po sa kapatiran ng Divine Mercy. Ang kapatiran po ng Divine Mercy ang mag-aalay ng bulaklak sa ating parokya at ang pagro-rosaryo. Salamat po. Bukas ba? O bukas po pala. O, sa ganap po na 5 ng hapon. Ang susunod po na magbabahagi ay ang ating pong Mother of the House, si Mother Marisa de la Cruz. Purihin ka, Ama. Nawa sa pagkakataong ito ay pangunahan mo ako, gabayan mo, ikaw ang maghari, mula ulo hanggang talampakan, upang mailahad ang iyong katotohanan at madamang lubusan na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Na sa dako mong banal, hindi ka nakikipagbiruan, kundi ika'y katotohanan na naglalayon sa mga nilalang na makilala kang lubusan at kamtin na ikaw ay Diyos na buhay na sa amin nagmamahal. Sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching, nawa ang mga anak mong tinawagan mo sa oras na ito ay ganap makapagsuri ng katotohanan at kalaliman mo. Hindi ang panlabas ng kaanyuan, kundi ang kaukulang kapahayagan mo kung paano kang kumikilos at gumagawa kanino man bilang ikaw ay sa tunay na Ama ng sanlibutan na walang itinangi, kundi hayagan na nagmahal at hanggang sa mga oras na ito'y patuloy na nagmamahal. Ama, ikaw ay naririto bilang Espiritu, nawa ang mga anak mo ay ganap mong bihagin ang kanilang puso at kaisipan upang mailagak sa iyo ang buo nilang buhay mula ulo hanggang talampakan at kamting ganap ang iyong kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay pinadadama mo sa aming iyong mga anak. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Sa bawat araw po, bilang isang alagad, nakakalumbay yung pinadadama ng ating Panginoon. Nakakalumbay na sa katotohanan lang, kung kami po ay ang tatanungin, gusto ko pong makatotohanan sa inyo. Tanungin niyo po ang mga facilitator, hindi po kami nagpipresenta para tawagin po kami sa gitna at magpahayag. Subalit ano nga ba ang malilihim sa Espiritu? Kailanman ay wala. Sapagkat sa dakong ito, hindi ang mga sarili po namin ang pinangangalandakan,
kundi ang kadakilaan ng Diyos ng pagtupad yan po sa aming buhay. Bakit po kami nakapapanahan sa dakong ito? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At alam ko po na ito'y takda na para ilahad, hindi para magalit, kundi upang ilahad ang katotohanan na sa gitnang ito, ang bawat nagpapahayag ay hindi maaaring haka-haka lang, hindi maaaring idinatal sa'yo at ibibigay mo sa kapwa mo para gawin nila, kundi lahat ng kaganapan na ipinahayag sa gitnang ito ay kaganapan sa buhay namin. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, kung sa pandama po ng nakararami, patawad po, o kahit sino man, sa dakong ito, sabi ko nga, at sa tuwing sinasambit ko, hindi namin karapatang tao na makontento namin kayo kung ano yung kailangan nyo. Kundi ang Diyos ang may karapatan para mapunuan lahat ng kailangan nyo, bakit kayo naririto. Buhay po ba ang Diyos? At ang bawat kapahayagan na nilalayon po ng bawat isa, nakaganapan po sa aming buhay, ay hindi isang para maging bida ka. Sapagkat ang bida ng aming buhay sa ngayon, kung paano kaming sumuko, na wala mang nasisilayan ng sino man, kung ano aming nakamtan bilang material, ang bida ng aming buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nalulumbay lang ako sapagkat bilang alagad, sabi ko nga, bakit minsan dumarating na yung nagsasambit ng katotohanan ay napupulaan pa? Amen? Bakit minsan nagaganap pa sa dilalang na yung nagsasabi ng totoo, hindi nila matanggap? Bakit? Amen? Sapagkat ang nakikita po yung sarili na hindi maabot yung sinasabi na katotohanan ng sasalita. Subalit hindi nasuri kung ano yung binabata na nagpapakatotoo para maisabay yung kasalukuyan pa lang nakakamti ng katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Opo, nagbabata po ang nagpapakatotoo. Hindi ko sinasabing totoo ako. Subalit lahat po na naglalayo na kamti ng Diyos, siguro naman kahit kayo, hindi yun biruan na. Amen? Sa loob po ng 9 na taon na paglilingkod, sa dakong ito, sabi nga ni Apostol Pablo, wala ba kaming karapatan upang ihayag kung ano ang aming buhay na nagaganap? Bawat araw, inihahayag po namin ang katotohanan, hindi para maging bida kami, kundi ang katotohanan kung paano nagiging bida ang Diyos sa buhay namin, simula nang isinuko po namin ang buhay namin mula sa mundo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, nakakalumbay lang po sapagkat, sabi nga, kaya ka hindi maabot sapagkat hindi talaga pumabot dahil hindi pa nagagawa kung ano yung naaabot mo. Amen? Subalit sa katotohanan po, nagmimithi po ang bawat isa na sa dakong ito, ang lahat ay lumalim pa upang maging ilapat sa lasa ng ating Panginoon. Amen? Buhay po bang Diyos? Kami po, wala kaming karapatan na mangaral. Amen? Si Apo Kunching lamang ang nangangaral at may karapatan sa dakong ito. At kung naglalayon po kami na maghayag ng katotohanan na nagaganap sa aming buhay, yun po ay isang pagpapatotoo, pagpapahayag ng katotohanan ng Diyos ay kumikilos sa aming buhay upang maganap din po sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yun po, kagaya na ibinahagi ng kapatid kong nauna, na lumalaki yung kanyang tiyan, na walang nakita kahit na ano. Habang pinagmamasdan ko po siya, kapatid, hindi ko po alam kung parehas tayo nang nararamdaman nang ako'y nagkaroon ng ganyan. 2 taon ko po yung dinala. Na kapag umikot ang sakit hanggang dito, para ka nang sinasakal, halos gusto mo nang mamatay. Amen? At habang nagpapahayag po siya, alam ko pong papagalingin kayo ng Diyos sa dakong ito, sapagkat ako po'y gumaling sa dakong ito, sa pamamagitan lang po ng haplos ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunchi. Buhay po bang Diyos? Opo, napagkamalan po ako noon parang buntis. Saksi po si kapatid na Pearl at ang mga alagad ko pong kasama sa taas, na ang pantalon ko'y halos hindi ko maisara. Mula dito, ang laki. Kapag umikot na ang sakit hanggang likod, kailangang dumighay na ako na mailabas ko yung malapot na laway
na kapag hindi ko po nailabas yun, sinasakal na po yung aking pakiramdam dito. At nung time po na yon na ako'y nakalaya na sa loob ng 2 taon, na ako'y nasa bahay, sumusumpong po yun. Sinabi po ng mahal na apo, tinawagan po niya ako, kapatid, gusto po bang magpa-endoscopy po ba ang tawag doon? Ang sabi ko po noon, Ama, sabi ko, mahal na apo, ayoko po magtaksil sa Diyos. Na akala ko po noon, yun lang po yung alam ko na pwede kong gawin. Subalit hindi po pala isang pagtataksil. Kundi ang may mga kapatid din po na tayong mga sa siyensya na totoong ginagamit ng ating Panginoon at hindi lang sa ganito. Kaya nung time po na yun, hindi po ako nagpa-endoscopy at inalay ko po sa Ama yung paglaki po ng aking tiyan. Hanggang pag sumusumpong po yun, every 30 minutes, sumusumpong po siya. Hanggang hiniling ko po sa Ama, gaya ng sinabi nyo, kuhanin nyo na lang po ako, patulugin nyo ako. At kung takda ko na, tanggap ko na. Subalit hanggang ngayon, lumiit po yung tiyan ko, na tuwing lumalabas po ang banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, andito po ako nakaluhod. Hinihiling ko po sa ating Panginoon na naway mahaplos niya ako. At sa pamamagitan ng haplos po niya, alam kong makakalaya ako. Buhay po ang Diyos. Amen po ba yun? At yun po mga kapatid, na sa bawat araw, wala nga pong ipapahayag ang bawat isa kung walang kaganapan na nagaganap. Hindi maaari naming ipahayag ang kaganapan kay Juan para ipangalandakan namin na yun ang ginawa ng Diyos sa Kanya. Hindi kami katotohanan. Amen po ba yun? Buhay po ang Diyos. Kaya sa dakong ito, ang pinahahayag po namin ay ang ginagawa ng Diyos bawat araw na hindi niya nakakaligtaan na kami handugan ng pagmamahal. Amen? At kung sa oras na ito, hindi ko naman ipahahayag yung ginagawa ng Diyos para sa aming buhay, paano naman po yun? At naging alagad pa po kami para magsaksi kami sa hiwagan ng Diyos sa dapat ito. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya patawad po kung ayaw niyo po ang pagpapahayag ng isang kapatid na Marisa. Patawad po. Hindi ko kailangan i-sustain ka. Hindi ko kailangan na mapunuan ko kung ano yung kailangan mo sa oras na ito. Kundi, ang Diyos, ang ipinangangalandakan ko po sa harapang ito, at sa katauhan natin mahal na Apo Kunching ay damhin nyo, na kailanman ay hindi namin pinagkakaila, na dito po kami, binahaginan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagkatao, nalinisan ang aming isip, nabuksan ang aming puso, at eto po ngayon, hanggang ngayon dinadama ang kaloob ng Diyos sapagkat siya'y tunay na mabuti. Buhay po ba ang Diyos? At sa dakong ito, para sambitin ko po sa inyo, sa katotohanan lang po, yan din po ang naging dahilan siguro ng ating Panginoon. Kaya dito walang limos, walang donation box. Amen? Kaya sa dakong ito, walang donation box sapagkat ayaw po namin na dumating ang takda na tao ang mag-control kung ano yung gagawin namin para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po bang Diyos? Opo, maaari pong maganap yun. Subalit salamat din po sa Ama sapagkat pinatunayan po niya na siya ang aming pinaglilingkuran at sa dakong ito, siguro naman wala pa kayo nababalitaan na may mga alagad na mamalimos. At kung may mga alagad man na namamalimos at nangingilak sa sino man sa inyo, hindi po yun alagad ni Apo Kunching. Buhay po bang Diyos? Patawad po, kailangan ko na pong isiwalat ang katotohanan sapagkat, sabi nga, maraming magaganap sa mundo ng tao. Maraming magaganap sa atin lahat. At wala rin makasasambit sa oras na ito na tayong lahat ay pupunta sa langit. Amen? Subalit, tanging ang Diyos na tunay na timbangan at kahatulan ang magbibigay daan sa sino mang gumagawa ng totoong kabutihan na mula sa kanyang puso at totoong kabutihan na mula sa ating Panginoon. Buhay po bang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ito po isang hamon. Kung minimithi po ng lahat na makapagpatotoo para sa ating Diyos, madali lang po. Ang bawat aral, sa bawat araw sa dakong ito ay totoo. Sa bawat aral na ibinibigay ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, pumili ka lang ng dalawa. Gawin mo, may papatotoo mo na ang Diyos ay buhay. Buhay po bang Diyos? Subalit, kung doon sa nakamtan mo ng mga aral na yon
ay sa sarili mo lang pinatunayan at hindi mo pinatunayan sa iba na ginagawa mo, ang Diyos rin ang hahatol sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, wag po kayong masaktan sa pagsasabi ko po ng katotohanan, sapagkat isipin niyo po, lahat tayo gumugugol ng oras. At kung sa mga tahanan ninyo, marami kayong ginagampanan, mas marami rin po siguro kaming ginagampanan. Amen? Subalit alang-alang sa Diyos upang mapagsaluhan natin ang kanyang kabutihan, na hindi nga lahat ay nakakamtan sapagkat hindi pa siya ganap kilala. Inilalayon pong ipatikim kanino man ang kagandahang loob ng Diyos na nagagawa sa aming buhay na sa pamamagitan ng dakong ito, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, ay aming daramdaman na kailanman ay hindi siya drawing. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, ang pinaaabot po namin sa inyo na inyong madama bilang mga tagasunod, pasyente man, at naglalayon o sino man na sa dakong ito nakikipagtipan sa ating Diyos. Sapagkat ito'y tipanan, hindi ito park. Sabi nga ng Banal na Espiritu, itong dakong ito, kung tutungo ka at ang gagawin mo'y pangmundo, hindi dapat dito. Amen? Sapagkat ang dakong ito ay tipanan ng ating Diyos upang siya'y magpadama sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga po, hindi ko sinasabi sa inyong totoo ako, kundi ang Diyos ang makapagsasabi. Subalit sa bawat araw, pinagsusumikapan na makatupad sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya kung mayroon mang hindi gumugusto, hindi ko na po yung dalahin. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ang mahalaga na ipagpapahayag namin sa inyong katotohanan ng ginagampanan ng Diyos sa dakong ito at ang Diyos na aming tinanggap sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching upang sa gayon hindi lang kami makinabang. Sapagkat sa tuwing na po'y sinasambit ng Banal na Espiritu na kung wala nga pakinabang sa Diyos na aming pinaglilingkuran, hindi nyo na kami makikita sa dakong ito. Sapagkat hindi kami maghihintay ng pakinabang na mula sa tao. Amen? Buhay po bang Diyos? At kung makikinabang man kami mula sa tao, sigurado ang isusugo ng Diyos ay parehas din ang Espiritu na aming tinanggap. Buhay po bang Diyos? Sapagkat nananalig ako na hindi kami bibigyan ng Diyos na mula sa Espiritu ng demonyo para kami subukin. Amen? Sapagkat ang nilalayo ng bawat isa sa dakong ito ay ihayag ang kanyang kabutihan. Bakit niya kami susubukan? Nabigyan kami ng demonyo para kami subukin. Hindi. Alam ko po na ang inilalayo na iugnay sa amin ng Diyos ay ang katotohanan ng Espiritu na mula sa Kanya. Kaya kung ang taglay ng bawat isa ay katotohanan ng Espiritu na mula sa Kanya, walang magsasabing ayaw ko sa'yo. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ganun lang po kasimple. Kaya nawa po, ipagwagaywayan po natin ng Diyos. Sa ganung pagkakataon at sa ganitong pagkakataon, dito lang kami makapagbabalik ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Amen? Sapagkat, kung dyan sa daan na yan, magsusumigaw kami papunta dito na buhay ang Diyos. Binigyan ako ng ganito, buhay ang Diyos, nakita ko siya, buhay ang Diyos, nadama ko siya. Diba? Wala makikinig. Amen? Kundi, pagtatawanan ka lang. Subalit sa dakong tipanan, galak na galak ang ating Panginoon na ipinagwawagaywayan ang kanyang gawa. Hindi man natin siya nakikita, subalit may tumutupad at nakakamit, nakakatanggap ng kanyang magandang ginagawa upang ilayon sa tao na hindi siya nawawala kailanman. Buhay po bang Diyos? At yan po, ang ugnayan, hindi lang ako. Lahat tayo may karapatan para ipatutuo na buhay ang Diyos. Lahat tayo nakamtan kung ano ginawa ng Diyos. Subalit, hindi nga po nahihimay kapag ang ginawa lang ng Diyos ay maliit sa pananaw ng tao. Subalit, yung maliit na yun po yung pinagsisigawan namin sapagkat yun ang kabuuan ng malaki. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Kaya hindi po naririnig ng marami ang pagpapatutuo doon mula sa maliit sapagkat tinitingnan nila ang biyaya ng Diyos ay sa malaki. Hindi po. Tingnan niyo po yung pinakamaliit na ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. At bawat araw, hindi ka papalya na ipagsigawan na buhay siya. Buhay po bang Diyos? Totoo po yun. Bawat araw, sapagkat lahat yan ay nalalaman niya. Kaya mga kapatid, nawa po, sino man ang tumindig, siguro ikagagalit po ninyo. Kung nagpapahayag po at nagpapatotoo sa karanasan, pagkatapos nito hindi na nakikinig yung nagpatotoo, maaari kayong magalit. Subalit hindi po eh. Lahat na nagpapatotoo sa gitnang ito, pinakikinggan po ng bawat isa. Amen? Hindi po na pagkatapos dito yung aalis na at wala na. Hindi po. Kundi lahat ay nakukuhanan ng magagandang aral
ang bawat nagpapatutuo sa gitnang ito at sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa ating mahal na Apo Kunching, higit po tayong mapupuno, lalo't higit kung ang pandama po natin ay lapat sa ating Diyos. Buhay po bang Diyos? Mga kapatid, nawa po, sa paghahayag ko po ng katotohanan, alam ko po na, sabi nga nila, masakit. Kaya ka mas nasasaktan sapagkat alam mong yun ay hindi mo kayang tanggapin, kaya masakit. Pero tanggapin mo. Malalapat. Aalis yung hindi dapat at papasok yung marapat. At doon ay mararamdaman mong masarap. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple. Kaya sa bawat araw po, sabi ko nga, itong laban na ito ay hindi biruan. Itong laban na ito hindi man gumugugol ng salapi, subalit, ang iginugugol mo dito ay oras para sa Diyos at hindi para sa tao. Buhay po bang Diyos? At kung ang gagawin naman, na sa dakong ito ay gagawin din ang hambing sa pangmundo, hindi na ako pupunta dito. Buhay po ba ang Diyos? Para ano pa? Anong naiba? Amen? Subalit na iba, sapagkat ang nakikipagtipan sa dakong ito hindi tao, kundi ang Diyos na hindi natin nakikita, gumagawa na hindi natin nakikita, subalit tayo nasasarapan sapagkat siya ating tinanggap. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ang aking damdamin, na katotohanan inilahad ko po sa inyo, na ang pasubalingan ng Ama, sino ang maiiwan sa Kanya? Kung lahat ay katatakutan na ihayag ang Kanyang katotohanan. Sino ang magsusumigaw sa Kanya? Kung lahat ay walang tapang, kundi ang titingnan lang ay yung malaking biyaya para ipagsumigaw ang Kanyang pangalan. Bawat araw, walang absent, 24 hours, bawat oras, minuto, segundo gumagawa ang Diyos. Subalit, itong oras lang na ito na itindig mo siya para ipagsigawan, mas lamang pa rin ang Kanyang ginawa kaysa sa gagawin mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po, tayong lahat ay makapagsumigaw. Hindi lang sa dakong ito. Bawat araw, ipaglaban po natin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos, simple lang po, ito iiwanan ko po sa inyo. Kapag ang nagpapahayag tungkol sa Diyos ay may kumontra, sigurado hindi Diyos ang tinanggap niya. Amen? Sigurado, malinaw po yun. Ang sumasa kanya ay demonyo, sapagkat ayaw niya yung pahayag na totoo na mula sa Diyos. Amen? Sinasambit po yan ng banal na Espiritu. Kaya sa oras ng pagpapahayag na may naaliw sa magandang balita ng ating Panginoon na nagaganap sa buhay ng bawat isa at siya'y nakikinig, kalapat niyang Espiritu, sapagkat ang Espiritong totoo ay naririto sa dakong ito. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito. Maraming salamat, Mother, sa napakagandang ibinahagi mo sa amin. Ang susunod po na magbabahagi ay isa rin pong alagad, si Tita Beth Chico ng Baliwag. Salamat po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Medyo po talagang puspos ang pagbabahagi ng ating kapatid na Marisa. Andiyan na po ang ating mahal na apo. Kaya hindi ko na po hahabaan. Gusto ko lang pong susugan ng kapiraso ang sinambit ng ating kapatid na ang sino mang nagpapahayag dito sa gitna, hindi po namin binobolontaryo yung aming sarili. Sa katotohanan lang po, pag po tinawag, medyo nagugulat pa. At hindi naman po pwede mong sabihin sa facilitator na ayaw ko, hindi ako nakahanda. Sapagkat pagka sinambit mo yon, mabibigo ang Panginoon sa iyo. Amen po ba? Ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Hindi lang po sa akin, hindi lang po sa mga alagad, kundi sa ating lahat. Lahat po tayo ay ginagawa ng mabuti ng Panginoon at may hangarin si God. Bakit Kanya ginawa ng ganito? Bakit Kanya ginawa ng ganire? Ang gusto po ni God, maging bahagi Kanya ng Kanyang layunin na ipagsigawan mo kung ano ang ginawa sa iyo para mapatunayan na siya ay buhay na kumikilo sa ating buhay. Amen po ba? Kaya ito nawa po'y maging challenge sa bawat isa sa atin. Lagi ko po itong sinasambit, huwag po tayong makontento na 1 taon na tayong nagpupunta dito, subalit nananatili ka lamang na nakaupo at tagapakinig. May layunin po si God sa bawat isa sa atin na
Katulad po ng ginagampanan ng mga alagad, higit lalo ang ating mahal na Apo Kunching, magkaroon po tayo ng lakas ng loob na tumayo upang ipagsigawan natin na ang Diyos ay mahiwaga, na ang Diyos ay buhay na kumikilo sa ating buhay. Kaya wag po tayong makontento. 5 taong ka nang nagpupunta dito, pero naramdaman mo ba ang panawagan ng Panginoon na tumayo ka dito sa gitna upang ipangalandakan mo ang kanyang kapangyarihan? Kaya po kapatid, hello po kapatid, ako po'y galak na galak sa inyong pagbabahagi. Sapagkat pinaranas ng Panginoon ang ganoong kalalagayan sa inyong buhay upang gamitin niya kayo. Patunayan ninyo sa mga taong nandito na nakikinig na ang Diyos ay buhay na kumikilo sa buhay ng bawat nilalang. Kaya po mga kapatid, naway ito po'y maging challenge sa bawat isa, hindi lamang po sa akin, kay Mother, sa lahat ng alagad, lahat ng tagasunod, lahat ng pasyente. Hinihintay po ng Panginoon ng pagkakataon na minsan tumayo kayo sa gitna at ipangalandakan ninyo ang kabutihan at kahiwagaan na ginawa ng Diyos sa inyong buhay. Mararamdaman nyo po, higit po niya kayong pupunuin, higit po niya kayong pupuspusin sapagkat tumutupad kayo sa kung ano ang nais ng Panginoon para sa atin. Hindi ko na po pakahahabaan. Andiyan na po ang mahal na Apo. Maraming salamat, Tita Beth. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa umagang ito. Inaanyayahan na po magsitayo ang lahat upang awitin natin ang panalangin